Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at #1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide ay sumasa inyo ngayong mga kumpanya ng langis nag-rollback sa presyo ng petrolyo. DFA nangangamba sa presensya ng Chinese military at paramilitary ship sa West Philippine Sea. Pagtungo naman sa China ni Vice President Jejomar Binay para ipakiusap ang reprieve ng Pinay na bibitayin, hinarang ng Chinese government. Dahilan ng paglutang na mapatay na isda sa Manila Bay, inaalam pa ng BIFAR. Balitang negosyo, turismo sa Ilos o Ilocos, inaasang lalago sa direktang flight mula China. Sa ibayong dagat, 31 ang patay sa nasunog na oil tanker sa Uganda. RMN News Nationwide. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Buenos dias, Pilipinas. Umaga ng Lunes ngayon, unang araw sa buwan ng Hulyo 2013. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Mabuhay Pilipinas, ako po si Buddy Oberas. Tayo live sa DYVR 657 RMN Rojas, DYKR 1161 RMN Calibo, DYWC 801 RMN Dumaguete, at DWDY 1107 RMN Kawayan. Live international pa rin via www.rmnnews.com, WRMN New York, USA, at sa lahat po ng ating mga numero 1 AM radio station sa buong bayan. RMN. Maganda umanong salubong raw sa unang araw ng Hulyo ang rollback sa presyo ng produktong petrolyo ng mga kumpanya ng langis. Epektibo kaninang alas 12:01 ng madaling araw, nagtapyas ang Petron, Shell at Sea Oil ng 15 o 55 sentimos sa kada litro ng gasolina, 45 sentimos naman sa kada litro ng diesel, 65 sentimos sa kada litro ng kerosene. Alas 6 naman kaninang umaga, nagpatupad ng parehong bawas presyo ang Total at Phoenix Petroleum sa kanilang gasolina at diesel. Unang nagkaroon ng oil price rollback ang mga kumpanya ng Uni Oil at Flying V matapos ang 7 sunod-sunod na oil price increase. Itinuturing mga kasama ngayon po ng Department of Foreign Affairs na banta sa kapayapaan ang presensya ng mga Chinese military at paramilitary ships sa mga pinagagawang lugar sa West Philippine Sea. Ayon kay DFA Secretary Albert Del Rosario, nagiging hadlang din sa estabilidad ng rehiyon ang madaming presensya ng Chinese military sa mga teritoryo ng bansa, partikular sa Scarborough Shoal at Ayungin Shoal. Gate nito malinaw na lumalabag ito sa batas habang layunin ng Pilipinas na solusyonan ng gusot sa pamamagitan ng pagsunod sa international law. Tinutukoy ng kalihim ang target ng bansa na maresolba ang agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng UNCLOS o United Nations Convention on the Law of the Sea at ang pagbuo ng Code of Conduct sa pagitan ng ASEAN at China. Pero paglilinaw din ni Del Rosario, hindi ito nangangahulugan ng pagbasura sa diplomatic avenues sa pagresolba ng issue. Hindi natuloy ang pagpunta ng China ni Vice President Jejomar Binay para salbahin ang convicted Filipino drug smuggler mula sa Bitay. Ayon kay Binay, paalis na sana siya dala ang sulat ni Pangulong Noynoy Aquino para kay Chinese President Xi Jinping. Ngunit nagpadala ng mensahe ang Ministry of Foreign Affairs ng China na hindi ito ang tamang oras para bumisita sa China. Wala daw siyang magawa kundi ang wag nang tumuloy sa nasabing bansa. Sa kabila ng pagkanais itong personal na makiusap para sa buhay ng convicted Pinay. Kasunod nito ay nanawagan naman ng dasal si Binay para ito o rito lamang o
para dito, habang ang Malacanang naman ay hindi rin nawawala ng pag-asa para sa buhay ng naturang OFW. Libo-libong patay na isda ang nagsipaglutangan sa Manila Bay kasunod ng malakas na buhos ng ulang dulot ng bagyong Goyo kahapon na madaling araw. Pinagkaguluhan ng mga residente malapit sa Manila Bay ang mga lumutang na isda tulad ng tilapia, bangus at kanduli. Sa ngayon ay inaalam na ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa BFAR ang dahilan ng pagkakaroon ng fish kill at kung ligtas bang kainin ang mga pinagkaguluhang isda. Una lang pinagbawalan ng publikong maligo sa Manila Bay dahil naman sa maraming tubig na dulot ng mga basura. RMN Nationwide Report. Balita mula Mindanao, ang Maguindanao ginulantang ng magkasunod na pagsabog. Kasama natin sa Balita Live si Daisy Mangod ng RMN Cotabato. RMN Report. 2 katao ang nasugatan makaraang sumabog ang isang improvised explosive device sa Sharif Agwak, Maguindanao pasado alas 9 ng umaga kahapon. Isa sa mga sugatan ng isang escort ni 603rd Brigade Commander Colonel Manolito Orense. Base sa salaysay ni Colonel Orense, dumadaan ang kanilang convoy sa bayan ng Sharif Agwak nang pagsapit nila sa unahan ng brigade headquarters ng 1st Mechanized sa Maguindanao Old Capitol nang bigla na lamang silang makarinig ng pagsabog. Bahagyang nahagip ang isang sasakyan nito na isang KM military truck. Sugatan din ang isang babae na dumadaan lamang sa lugar. Agad namang isinugod sa Maguindanao Provincial Hospital ang 2 sugatan. Para kay Colonel Orense, posibleng ang mga sundalo ang target ng pagsabog. Samantala, pagsapit naman ng alas 11:30, isang IED pa ang sumabog, 500 metro lamang ang layo mula sa unang pinangyarihan ng pagsabog. Naniniwala naman si Sharif Agwak Mayor Zahara Ampatuan na may kinalaman sa politika ang 2 magkasunod na pagsabog. Nataon kasi ito sa araw ng oath-taking ng mga opisyales ng bayan. Patuloy namang iniimbestigahan ng kapulisan ang naturang insidente ng mga pagsabog. Kasama mo sa RMN Cotabato, Daisy Mangod, Tatak RMN. Radyo mo Nationwide. Pasaherong dayuhan na hininalang drug courier pinigil sa NAIA. Kasama natin sa Balita Live, Joyce Adra. RMN Report. Isang Caucasian ang pinigil sa naiwan kagabi dahil sa hinihinalang pagdadala ng droga. Ang naturang dayuhan ay sakay ng Emirates Airlines at ito ay pinigil ang mga tauhan ng Bureau of Customs. Matapos ang masusing inspeksyon, negatibo naman sa droga ang Caucasian. Ang puri na paghihigpit ng customs na iya ay sa harap ng sunod-sunod na pagkakatiklo sa mga dayuhan na drug courier. Kasama mo sa NAIA, Joyce Adra, Tatak RMN. Mahigit 700 mga housing units itatayo para ho sa mga squatters. Sama natin sa Balita, Rhea Mamogay. RMN Report. Plano ng pamahalaang lokal ng Quezon City ang pagtatayo ng mahigit 700 mga bahay para sa mga informal settlers na nakatira malapit sa mga waterways sa Quezon City. Sa plano, 154 housing units ang gagawin sa Barangay Payatas, 375 ay sa Barangay Kaligayahan sa Novaliches at 209 sa Barangay Fairview. Ayon kay Tadeo Palma, Secretary to the Mayor at Chairman ng City Task Force on Socialized Housing and Development of Lighted Areas, ang hakbang na ito ng Quezon City Government ay upang matulungan ang mga informal settlers sa lungsod ng Quezon na mabigyan ng permanenteng matitirhan. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na umano ang Quezon City Government sa Social Housing Finance Corporation para sa pag-schedule sa pagbabayad ng monthly amortization. Maliban naman sa mga itatayong housing units, nag-offer na rin ang National Housing Authority ng relocation sites para sa mga informal settlers sa Bukawi, Bulacan. Sa ngayon, base sa datos ng Quezon City Government, mayroong 2,800. Sa ngayon, base sa datos ng Quezon City Government, mayroong 2,800 informal settlers families ang nakatira sa gilid ng San Juan River, habang 1,620 naman na informal settler families din sa Tulyahan River. Kasama mo sa Quezon City para sa DZXL 558, Rhea Mamogay, Tatak RMN. Radyo mo Nationwide. Search and retrieval sa 3 missing ng tumob na sakyang pandagat sa Iloilo nagpapatuloy. Kasama natin sa Balita Live si Charm Gabileo ng RMN Iloilo. RMN Report.
Nagpapatuloy ang search and retrieval operation sa 3 pang missing matapos na tumaob ang isang sasakyang pandagat sa Barangay Salvacion, Concepcion sa lalawigan ng Iloilo. Ayon sa report, pauwi na sana sa Barangay Tambalisa ang magpamilyang pumunta sa fiesta nang inampas na malaking alo ng kanilang sinakyan at malas sa tumaob noong hapon ng Sabado. Kinilala ang mga biktimang namatay na sina Christopher Cañete na 1 buwang sanggol, Justin Rico 4 na taong gulang at Redan Rico 2 taong gulang. Patuloy naman ang paghahanap kina Paulo Cañete, 10 taong gulang, Rachel Rico, 6 na taong gulang at Aurea Villarreal. Nagpapagaling naman sa Jesus Colmenares District Hospital ang iba pang miyembro ng pamilya na nakaligtas sa tumaob na sasakyang pandagat. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, ang back-to-back number 1 sa Metro Iloilo, Charm Gabileo, Tatak, RMN. Mula Iloilo, numero 1. Ako naman tayo sa isa pang numero 1. Jensen Jinky Pacquiao handa na sa unang araw ng panunungkulan niya bilang Vice Governor ng Sarangani. Kasama natin sa balita, Mel Coronel ng RMN, General Santo. RMN Report! Handang-handa na si Sarangani Provincial Vice Governor Jinky Pacquiao sa kanyang trabaho simula ngayong araw matapos na ito'y manumpa sa harap ng mga Sarangans noong Sabado kasama ang kanyang asawa na si Congressman Manny Pacquiao. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Jinky Pacquiao na malaki ang kanyang pasasalamat sa kanyang asawa na si Manny dahil sa pagpupusrigi nito upang kanilang mapagpatuloy pa ang pagserbisyo sa taong bayan ng Sarangani. Isa sa mga nagawa ni Jinky Pacquiao ay ang pagtulong sa isang kooperatiba sa Barangay Kawas sa bayan ng Alabel kung saan aabot sa 40 mga residente ang nabibiyaan ng livelihood sa pamamagitan ng pag-aalaga ng mga bangus bilang kanilang hanapbuhay. Bukas din ang unang regular session para sa sangguniang panlalawigan ng Sarangani kung saan uupo bilang presiding officer si Jinky Pacquiao at inaasahan na rin na maraming bisita ang dadalo sa kanyang unang regular session sa konseho. Kasama mo sa DXMT General Santos, Mel Coronel, Tatak, RMN. Sa iba pang balita, maasama wala pong casualty sa pananalasan ng bagyong Goryo. Yan ang kinumpirma ng National Disaster Risk Reduction and Management Council kung saan tanging mga apektadong pamilya lamang kanilang naitala. Umabot na sa may 337 o 1,685 na mga individual sa 10 barangay sa Region 5. Ang niulat na naapektuhan ng bagyo kung saan 293 pamilya ang inilikas sa siyam na mga evacuation areas. Samantala, ilang lugar naman na nakaranas po ng brownout sa ilang lugar din sa Quezon. Kabila na dyan yung Sampaloc, ito po sa province, Quezon Province, Mahabang, Padre Burgos at Unisan. Ilang lugar din sa Region 4A tulad ng Cavite, Laguna. RMN News Negosyo. Mga kasama, umaasa po ngayon ang mga taga-Ilocos na dadagsang investors at turismo rin ay tataas sa kanilang lugar. Ito'y matapos na may balik na sa normal ang direktang flight sa biyahe mula China patungong Pilipinas. Nabatid na may 300 Chinese nationals ang dumalo sa inaugural flights nitong Sabado ng gabi mula sa mainland China para pasyalan po ang Pilipinas sakay ng China Airlines. Ayon kay Ilocos Congressman Rodolfo Pariñas, sa mga itong partnership ay makabubuti sa umaasim na diplomatic relationship ng Pilipinas sa China. RMN News Abroad. Sa Uganda, hindi ho to maganda. Pero umabot ho sa 31 ang patay sa nangyaring sunog sa isang oil tanker matapos nabangga ng isa pang sasakyan. Ayon kay Kampala Metropolitan Police Commander Andrew Kawisa, maliban sa naitalang namatay, may mahigit 10 naman ang napaulat na sugatan sa insidente. Sinasabing nabutas ang tangke ng nabangga ng sasakyan kaya't agad namang nagkalat ang petrolyo na nagresulta sa sunog. Karamihan umano sa mga biktima ay nagre-refuel sa panahong yun. Mga kasama, live na live pa rin mula po dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narating ang numero 1 RMN News nationwide. Ngayon po'y Lunes, July the 1st, 2013. Sa mga taga Iloilo, susunod na dyan sila kasamang Novi Guaso at Tregan Arlos sa RMN News Diretso. Palitang Iloilo sa numero ng DYRI 774. Panoorin ho yung naging pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube, i-type lamang ang RMN News
News Nationwide. And thank you Lord tayo po ay nagkasama-sama muli. Salamat po sa inyong naging panahon sa amin. Kasama nyo sa serbisyo publiko, ako si Weng de la Peña. Ako si Buddy Obera. Dito pa rin, tahanan may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan, RMN Radio Mo Nationwide. 60 years ng maasahang public service nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Nationwide. Buong bansang boses ng balita. RMN News Nationwide. Orason, hatid ng PhilHealth ay tatak alas 7:16 ng umaga. Tatak RMN. Mahal, may bago na naman daw benepisyo ang PhilHealth para sa OFW na katulad ko simula April 1. We, hindi nga. Ito ang Primary Care Package o PCB1. Paano naman ang aming kooperatiba? Kabilang rin ba? Kung kayo ay kabilang sa organized group, kasali din kayo. Si Aling Guring na member ng sponsor